Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga makakawala itong sikuting ng Norte na ito matapos nga mabunyag ang kanyang lihim sa Senado. Lalong-lalo na sa loob mismo ng palasyo ay talagang hindi na tinatantanan ng otoridad at patuloy ang investigasyon na nagaganap. Ngayon nga ay linilinis ni Kuting ng Norte matapos niyang malaman na talagang nabuking ang kanyang tinatagong lihim sa loob mismo ng palasyo ay talagang gumagamit nga ito ng salapi nang sa ganoon ay hindi na ibunyag sa publiko ang kanyang mga kabalbalan na ginagawa. Ngayon nga ay talagang mas lalong nang gagalaiti sa galit ang taong bayan matapos ngang magsinungaling ni Kuting ng Norte na ito sa harap ng hukuman at talagang pinipilit nga na siya nga raw ay isang inosente. Ngayon nga ay talagang hindi na ito tatantanan at talagang iimbestigahan at paparusahan na si Kuting ng Norte kasama na ang kanyang mga kasabwat. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sabi ni Onyati, it slipped my mind. So dahil may ugong-ugong na delikado si Amy, may message ni Chis Escudero. Alright? Si Amy Marcos. Ang sabi ni Amy, ni Chis kay Amy, okay, for sure makakarating to. Ang sabi ni Keso kay Amy, you're a brave leader who always speaks for truth. Please take care po. I got info that Speaker Martin and Kongko plans to attack you on your relationship with BBM. He will claim you're pretending to be close to BBM to make trouble to his administration. But actually, you want to be the president. Yan ang sinabi mo, Kilay, at sinend mo yan kay Amy Marcos. Ngayon, ano ang sabi ni Amy? See? We will not pretend naman. Talagang nasira kayo dahil sa mga gaya niya. So alam ni Escudero, alam ni Amy na sinungaling at itong si Romualdez, ang Congress ay mga kawatan, pero wala silang magawa. So tama si Escudero na lahat yung drama-drama. Kaya nga mga kababayan, dapat i-abolish na yan ang Senado at Kongreso. Lahat. Dahil alam nila ang kanilang mga baho. Pero tahimik lang sila, nagtatakipan sila. Dahil magkakasabwat ang Malacanang na mga ahas sa Kongreso at Senado para linlangin kayong mga Pilipino, nakawin ang pera ng bayan, i-transmit lahat. Lahat ng mga yan may property sa iba't ibang bansa. Ang pera bumabaha lang sa kanila. Ang mga pamilya ng mga buwaka ng inang kongresista lumalamon sa kaba ng bayan. Mga indirectly, mga kawatan silang lahat. Okay? Hindi natin sinasabi na yung mga pamilya nila ay diretsyong kinukuha ang pera, kinakamkam ng ganon sa Treasury, National Treasury, kundi ang kanilang mga asawa ang humihigop ng kaba ng bayan habang itong mga buwaka ng inang to, Kongreso, Senado, lahat yan binibili ng Hermes na hindi naman bagay sa pagmumukha nila. Binibigay ng mga luxury, travel, and kung ano-ano, paglamon, samantalang kayong mga police patrolman. Shout out kay Patrolman Fontilla, na bilib ako na nag-resign na dahil sa kanyang paninindigan. Dahil siya ay, kinakasuhan, lahat, inaharas. So, eto kayong mga police kayo, habang kayo ay nagugutom, hindi napapaaral ng mabuti ang mga anak, kulang sa budget, kulang ang sweldo. Dahil hindi binibigay ang inyong mga bonuses. Dahil isa yan, mga bonus ninyo sa in-expose natin ng mga nabikuha nating impormasyon. Ang mga politiko, senador, kongresista, lahat, appointee, elected, ay hinuhubas o inuubos ang pera ninyo. Kaya congratulations. E-echo ko lang ang sinabi ni Madam Hanelet Abansenya. Congratulations. Ito yung gusto nyo, antayin nyo na kayo na susunod na dudukutin.
So yun mga kababayan. Kaya ang sabi ko sa inyo, noon pa, ano pang inaantay ninyo? May napanood ako na TikTok, I think kay Pambansang Dalaga yon, kay Third Floor Studio. Yung isang adiktos nanghaharas sa jeep. Parang ano yung mata niya, hinaharas yung mga pasahero. Ito ba yung life na gusto nyo sa Pilipinas? Na ikaw ay ordinaryong Pilipino, nakasakay ka lang sa jeep. Jeep na nga lang sinasaksyan mo eh. Di ba? Hindi na nga aircon na bus eh. Jeep na lang, pinakamurang sasakyan din sa Pilipinas na mura na transportation. Mayroon pang mga addictos na bigla na lang aakyat sa jeep at ikaw ay sisindakin at tatakutin? Hindi ba kayo nababahala sa mga kidnapping ngayon, sa mga krimen? Hindi ba kayo nababahala na ang presidente nyo ay addictus benedictus? Kaya tama na matapang ang sinabi ni Ms. Hanelet na congratulations. Sige, BBM pa more. Bangag pa more. And now, itong nabaril daw, nabaril naman talaga, itong self-confessed at napatunayan na drug, na pulburon, dealer, pusher, lahat na. Nasangkot sa pulburon si Kerwin Espinosa. Imagine mo ang drama, kunyari naghihingalo na, after 4 hours, malakas na uli, at handa daw tumistigo sa ICC tungkol sa pulburo drug war. Imagine mo, iba na ang panahon sa panahon ni Bangag. Ang mga pusher, mga sindikato, yun na ang nagiging testigo, which is nakita nyo yan sa Kongreso at Senado, mga nakakulong, mga pulboronic ay binibitbit ng mga kongresista na magtestigo katulad ni yung nagdidiin kay Harry Roque. Self-confessed addict yun. Ganun na po, baliktad na yung mundo. Yung mga matitino, yun na yung mga pinagbibintangan. Yung mga lahat ng mga sangkot sa pulburon, yun na ang kinakinukuha nilang witness. Ito naman ang mga media, syunga-syunga. Imagine mo, si Cunanan, self-confessed addictus, at self-confessed na nagtitrade ng kanyang laman. Yan may kredibilidad. At ulit-ulitin ko, at pinaninindigan ko, na kaya siya bumaliktad dahil wala siyang pera. At wala siyang tulong na nakukuha kay Sarah. Bakit? Ako ba may nakukuha ang tulong kay Sarah? Ang sabi ko, sige, buhay mo yan. Pero, huwag tayong tumulad sa kayang ibenta ang kanilang kaluluwa. Kaya sabi ko nga, kung kaya mo magbenta ng kaluluwa mo, ng kipay mo and everything, mas mahirap kaya magbenta ng kipay kaysa sa magsinungaling, di ba? O, pag nagbenta ka, I don't know, wala naman siyang kipay. Anyway, so yun mga kababayan, yan ang nakikita niyo. Kaya congratulations sa ginagawa ni Bangag at patuloy kayong naghihirap samantalang ang kanyang asawang Lisa Tanas ay patuloy ang kidnapping sa mga inosente. Well, patuloy. Bakit? Hanggang ngayon, andyan yung 2 bata sa Pilipinas na minor de edad na kinidnap niya. Kung sasusugin lang kung sino ang mga nasa likod ng kidnapping na yan, baka ang pinakadulo niyan, si Lisa Tanas at si Bangag ang nagpa-kidnap sa mga yan. Pera-pera yan eh. Hindi po hindi kayang mangidnap ng mga ng mga ordinaryong gang-gang lang na manghingi ng 160 million pesos, di ba? Kung ang bitbit mo lang na armas, kahoy or something, o toy gun, di ba? So ito ay kung may connection ito sa gobyerno at mga kapulisan na mga sindikato rin. So yan ang nakikita natin dyan mga kababayan. Pero habang sila ay ginigipit tayo, nakikita nyo naman, di ba? May kinakarma sila, dumudugo na ilong, ay nagilagid, di ba? Alam mo, inantay ko talagang tumulo yung dugo dun eh. Pero nakita ko mo nyo naman, nilulunok na yung dugo niya, nalalasahan niya yun. Unless na lang kung wala na siyang panlasa. Pero nilulunok ni Bangag yung dugo. Habang siya nagsispeech, alam mo, ang Diyos mabait talaga. Lahat yan, kaya mag-antay lang kayo. Baka sooner, bumalagta na yan. Kasalanan ba natin yan? Hindi mo kailangan mag-destabilisa ng gobyerno. Mismo din na-destabilize nila ang sarili nilang kabangagan. Panakot, kasuhan daw ang mga pulburon video. Ang tagal naman. Kasuhan ninyo. Para mailabas na sino magkakaso? Si Bangag. Para mailabas na lahat, para ma-authenticate na rin ng third party yung ma-counter nila yung authentication ko.
para ma-present ko yung authentication na permado ng forensic expert. Wala na po silang ginawa kung hindi magtakot, manindak sa atin. Tanga ka ba, mga kababayan? Show nga bells ka ba na hindi mo nakikita? Ang topic number, everyday na topic nila sa kanilang press briefing, Duterte, vloggers, fake news daw. Where in fact, sila ang nagpahayag ng fake news nung sinabi ng PNP na sangkot sa Pogo si Anson Ke at pinabulaanan yan. Remember yung 14-year-old na bata na kinidnap nung makamakailan lamang na pinutulan ng daliri. Kinonek din nila yung pamilya sa Pogo at pinabulaanan din na walang kinalaman sa Pogo. Sino ang fake news? Dapat talaga imbestigahan nila ito. Lahat para makita natin at ituro ng mga kidnappers. Yan ang inaantay natin na one day ituro ng mga kidnappers na ang utak lahat sa pangingidnap at nagkakapera ay si Lisa Tanas at ang bangag na administrasyon. Yan na ang negosyo ng bangag na administrasyon. Pulburon, dyan sa custom. Ang mga sangkot sa pulburon, remember Mark Anthony Sayarot, absuelto sa pulburon. Nahuli na. Actual na nahuli na may tinitimpla o may minamanufacture ng mga pulburon. Sa panahon ni Bangag, si Mark Anthony Sayarot, absuelto. Imagine niyo na kasabwa ay kasangkot doon sa Australian Federal AFP. Di ba? Nahuli ng Australian Federal Police sa Australia na nagpasok ng more or less 2 billion peso, 2 billion worth dollar na ano. Is it $2 billion or dollar, I think. Or 2 tons? I forgot kung billion or tons. But anyway, sangkot, di ba? Sangkot ito sa mga pulburon pero absuelto sa bangag na administrasyon. Ang isa sa pinakauna kong expose sa inyo, si Michael Ma, na in-appoint na special envoy to China. Anong ginagawa niyan? Wala pang dokumento yan. Hindi pa yan, wala siyang black and white na in-appoint. Pero in-appoint, ginagago na kayo eh. 2 tons, right? Not 2 billion. Yes, Cottage Core, thank you. You're following talaga. Yeah, 2 tons. So much information na binibigay sa atin. Congratulations sa inyong mga bangag. Ano pa ang pwede nating i-ano dito? Itong ano natin, never again, no to Marcos, no more Marcos. Yes, nasa Google na po yan si Sayarot, sabi ni Grace. Exactly. Madam, sana magkita na kayo ni Dean Chase, sabi ni De La Cruz in Pasig. Nag-uusap kami, we're looking forward mag-meet kami. Dapat mag-meet kami nung nakaraan. Kaso hindi natuloy. But magkikita kami very soon ni Dean Chase. Alright? Ali Yoko, thank you so much. Ano daw yun? Ano yung lumang picture ni VP at Manga yung post ni Daryl? Anong pinost niya? May post ba? Ano daw? Patingin? Bigla nating anuhin. Okay, may post? Ano yan? Hindi ko alam eh. Basta Pulburon Lord, absuelto sa mga bangag. Si Lisa Tanas sa Pinas na daw pa sikreto ng lumalabas. Maring nasa Pilipinas, pero nasa Pilipinas na siya. Pero you know what? Paano ka magtitiwala sa mga inayupak na yan? Kaya nilang mag-fabricate ng crime, kaya nilang mag-fabricate ng mga dokumento para okay. Pasabog? Anong pasabog niya? Luma na daw ito. Ano to? Si Sarah at saka si Amy? Ako, go. Oo. Parang luma. I don't know. I cannot comment kasi hindi ko alam kung kailan ba yung picture na yan. Pero, mga kababayan, doon ang panghahawakan nyo yung, sa tingin nyo ba si Inday Sara, babawiin niya yung sinabi niya, yung never again, Marcos? I don't think so. Nasa mga kamay, nabudol na tayo. Alam ni Ivy na addict yung kapatid niya. Baka nag-backdoor si Lisa Tanas, sabi ni Gina Peñas. Love, watching from Dubai. Roselyn Dimiterio. Thank you, Roselyn from Dubai. Nako, see you in Dubai. Hindi natuloy yung Dubai ko dyan. Dapat napunta ako dyan, di ba? Alright. Anong sinasabi dito? Naloka ako kay Madam Hanilet. Amy, sabi niya, ano yan? Ek lang yan. Totoo naman. Ek lang naman talaga yon. So, wow, ang bango. Luto na? Oh my God. Lapit na kaming kumain. Naamoy ko yung sardinas at saka tuyo. Oo, luto na. Kakain na kami ng bonggang-bongga. Hi, Charis Lux. Thank you so much. So, ano yung mga bagong, hindi pa ako kasi masyado na
Hanelet sabi ni Bea Go. Ano daw? Apple tanawa ni ka Diyos ko, mahadlok jud ko moadto sa Pinas. Ay sabi ni Parks Lynn, Mrs. Josie, natakot daw siya umuwi ng Pinas. Huwag na kayo magbakasyon sa Pinas muna habang ganyan sindikatong namumuno. Pumunta kayo sa the Netherlands. Puntahan nyo si PRRD doon kahit di nyo siya makita. At least yung spirit, yung inyong fight. Alam nyo ang ganda ng Netherlands. Diba? Nakita nyo yung nireshare ko dyan. Galing sa kay Noily page. Oh, ang ganda ng Switzerland. Doon kami nag-emote-emote nung nakaraan. Naglakad-lakad kami doon. So, sobrang ganda. Ipakita nyo yung solidarity natin. Sa Pilipinas, pag umuwi kayo sa airport pa lang, ay tatamnan ka na ng bala, i-extort ka na. Again, it's your choice. Nasa inyo naman yun. Kung gusto nyo magbakasyon sa Pilipinas at gusto nyo harapin ang challenge, then congratulations. Di ba? Never trust a Marcos, sabi ni Gemma Capiral. That's true. Okay? Uuwi, tulungan daw niya yung PDP. Again, it's your, nasa iyo naman yan, nasa mga kamay mo yan, palangga. Ano to? Ano to? February 1. I mean, big time agri-smugglers must be spending time in jail. Tama. Oh, may nagsaid sa akin, puro lang daw dakdak si Amy Marcos. May napakulong na ba, Amy, yung smugglers? Alam ni Amy, di ba, ang smuggler, pamilya niya, napakulong niya ba? Si Lisa Tanas? Oh, February 1, 2023 itong sinend sa akin. Anong sabi sa article? In so far as the Senate is concerned, Marcos said that the upper house would continue its hearing until the smugglers and their cohorts in government are clapped in jail. Asa na pinakulong ni Amy? Napakulong niya ba si, ano tawag yan, yung Bureau of Customs? Sino yung mga in-expose natin dyan? Nakasama ni Michael Ma? Kasangkot yan sa smuggling. Napakulong ba ni Amy Marcos si Michael Ma? At mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Oh, paano ka maniniwala dito? 2023, sinabi niya yun. Sabi pa niya, she ruled that the Bureau of Customs has not touched the big-time smugglers, although they were identified in the Senate inquiry. O, asa na yun? Marcos said that January 2023, Sultan Kudarat 2nd District, Representative, ito yung inano, tignan mo, ito yung pina-expose ko pala. Horacio Swansing, asa na si Swansing? Invited to the House hearing, the 10 alleged big-time agricultural smuggling such as Leia Cruz, Manuel Tan, John Diamante, Andro Chang, Michael Ma, Lu Jin Ang, Beverly Perez, Lucio Tan, Cherry Teves, and alias Aaron. Asan yung purong ngak-ngak lang si Amy, si Michael Ma. Sangkot sa smuggling, kasabwat ni Bangag. Ayan, recorded yan. Hindi ko yan gawa-gawa, reported. Napakulong ba ni Amy? Ba't mo iboboto si Amy Marcos? Sino pinakulong niya? Sinabi niya yan sa report, balikan nyo. Si Oñate, si Zaldico, si Romualdez na pinsan niya, napanagot niya ba na nagbidabidahan noong January 2024 na sinabi niya na may nag-report sa kanya na 20 billion each binigyan ang mga kongresista. Asan ang pinakulong niya? Ay, ang pinapakulong mga vlogger. Papaniwala ka, tanga ka. Kung buboto ka o ipupurihin mo si Amy. Tanga ka, ganun lang yun. Tanga ka o nakikinabang ka kapag pinromote mo si Amy Marcos. O kaibigan. Di ba? Paano mo ipopromote si Amy? Pamilya niya ang dahilan. Bakit kinakidnap si Duterte? Kung gusto mong suportahan ang mga Duterte at gusto mong suportahan ang Pilipinas, huwag kang syunga. Kuha lang kayo sa drama-drama. Makuha na naman tayo sa drama-drama. Mapabudol na naman tayo. Di ba? Sinabi niya, papakulong niya yung smuggler. O sinabi din ni Bangag, di ba? Nung State of the Nation, papakulong niya yung smuggler. Asan pinakulong nila? Si Michael Ma nandyan pa rin. Sa Bureau of Customs nandyan pa rin sila. Ano yung papakulong? Huwag kayong magpapaniwala sa mga nagsasabing suportahan si Amy Marcos. Basta ako, 100%, 1,000%, never again sa pamilya, sa mga immediate family ni Senyor. Sino yan? Yung mga anak niyang nakinabang sa pera. Recently, sino taga Ilocos dito? Si Michael Kion? Michael Kion yun, pinsan niya?
Tinanggalan ng security. Magtataka ka. Kung tutusin, protektado dapat yung Michael Kion na yan. May nag-message sa akin eh. Yung link na tinanggalan ng security at ginigipit. Tingnan ko lang ha. May nag-message sa akin, hindi ko lang masyado napansin sa dami ng issue. Okay, wait a minute. Ang sabi dito, ito. Ano, ito. So, tinanggalan daw ng security itong si Michael Kion na pinsan ni Amy. At hinaras. So, ayon sa ating report puting ahas sa mga taga Ilocos, na allegedly, si Amy Marcos daw ang may pakana nito dahil gusto niyang hawakan ang Ilocos sakaling matalo siya sa Senado. Oh. Imagine mo, pati kamag-anak nila, pinsan niya yun, di ba? Ano nun? Yung Michael Kion? So kung ang pinsan niya, dapat protektado nila yan. So mismo sila nag-aaway-away dahil sa posisyon. At ginigipit mismo ang mga kamag-anak nila. Kaya never again dito sa Marcos na to. Tama ba? Sino nakanood nun? Mamaya hanapin ko. May nag-send sa akin ng link, hindi ko lang makita. Okay, sabi ni, I'm proud Filipino but I shame of my government. Sabi ni Peter John Maghari. Okay? Sino ang gusto niya? Ikumpara nyo na lang, Philip Salvador o Amy Marcos? O, Vic Rodriguez o Amy Marcos at number 56? Pinsan daw ni Michael Kion. So kita mo pati pinsan nila, kung totoo man yung report sa atin, pati pinsan nila tinatanggalan ng security. Same pattern. Kay PRRD, kay Inday Sara, this is very Marcos. Kapag siguro, iniisip nila, baka hindi ko alam kasi, hindi ko naman pinafollow yung politics doon sa Ilocos, baka siguro mas malakas yung pinsan nila at gusto ni Amy maghari-hari, tinanggalan, ginipit siguro. So, over Amy Marcos versus Attorney Vic Rodriguez, nasaan ka pa? Di ba? O, Amy Marcos, kumpara kay Marcoleta, nasaan ka pa? O, kay Vic Rodriguez, Marcoleta ka na, at sa ibang, hindi pa, wala pang track record ng pagnanakaw. Yes, pailalim daw, Tomira. Sino yung number 58? Who's number 58? Sino yung number 58 sa balota? Masang alam ko lang 56. O is 58? Sa balota? Basta ako lang, mga kababayan, si 58 ba si Congressman Marcoleta? Vic Rodriguez. No, parang IR, LMNOPQRS. No, I don't think so. Anyway, 58 ba siya? Anyway, I don't know. So, okay, ganito. Ito lang yung sa akin. Ha? Salvador daw? Oo, Marcoleta. Sige, kung Marcoleta, basta huwag nyo kalimutan yan. Hayaan nyo. Hindi nga ako masyado nakakampaign ngayon kasi galing ako sa Dahig. Pero itong mga darating na panahon, dahil medyo hindi na ako busy, magkakaroon tayo ng mga campaign jingle. O, di ba? Mga campaign drama. So anyway, number 56, huwag niyong kalimutan. Ngayon, kayo, huwag na po kayo magpabudol. Never again sa mga Marcos, kay Amy Marcos, sa lahat ng pamilya ng mga hunghang na yan, Araneta, lahat never again. End of story. Tinumba na nga natin si Mar Rojas. Tinumba na natin ang mga Aquino. Dapat nga managot pa yung mga kayo nang kandamatay na. Di ba? Namatay na sila, hindi natin papabayad. Nagbayad na sila sa impyerno. Di ba? So, gusto niyo pa ibalik? Itumba na natin lahat ang mga Marcos bangag. Itumba nyo na yan sa balota. Erase. Tombahin na yung mga inayupak na yan. Kahit sino pa ang mag-promote sa mga yan, huwag po kayo nagpapaniwala. Ako i-general ko na lahat. Sino man ang mag-promote kay Marcos Jr., kahit i-promote siya ni Inday Sara, that's gonna be the end of, gonna be the another budol na naman. Naka-Inday Sara na yon. Pero ako, hindi ako susunod sa kanya. Hindi ko ika-campaign. Kasi sinabi niya, never again. Never Marcos, right? So kayo po, lalo na ngayon, yung online voting, 48,000 pa lang ang nakarehistro over
ang nag-online voting, what do you call it? Registration. Over 1 point something million ba ang total voters? I'm not sure kung ilang milyon ang total absentee voting. Hindi ba ako maingay? Okay. At least live yung naririnig yung live ko. Nakikapit bahay kasi ako. But anyway, intention nila na talagang yung online voting na yan. Kasi alam nila na ang OFW majority boboto sa Duterte candidates. Yan ang katotohanan. So no to Amy tayo. Sino pa na mag-promote sa kanya? No, no, no. Never, never again. Period. Alright? So yun na lang muna kasi kakain na kami ng tuyo. Bye.